Pagpapalitan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise. Every praise. Hallelujah. Jesus, we bless your holy name. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Hallelujah. Every praise praise. Hallelujah. Amen. Amen. Can I hear a sound of praise the Lord? Amen. Can I hear a sound of Yes. praise the Lord? Muli natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Muli nating awitan na ating Panginoon, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Woo! Praise God. Hallelujah. Praise Him in this statue.
praise be heard from the east to the west and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard from the east to the west and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 Hallelujah. Patuloy nating awitin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin siya. Praise Jesus. Hallelujah. Isang palakpak para sa ating Diyos na buhay. Woo! Jesus, we praise you, God. Lord, thank you for your light, Lord. Hallelujah. This is how we overcome. Sunlight broke through my night, storm exceeding dawn. Amen. Your grace fell like the rain. It made this desolate. You have turned money into dancing. You have turned my sorrow to joy. Woo! Hallelujah. Your hand lifted me up. I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this battle stand. You have turned my morning to dancing. You have turned My sorrow to joy. You have turned my morning to dancing. You have turned my sorrow to joy. Hallelujah. This is how we overcome. This is how we overcome. Come on, church, let's sing that song. This is how we overcome. Yes, Lord. This is how we overcome. Amen. This is how we overcome. This is how we overcome. Yes, Lord. This is how we overcome. Yes, Lord, we are overcomers. In the name of Jesus. Hallelujah. This is how we overcome. This is how we overcome.
natin ang Panginoon, hindi po ba? Amen. And let our voices, use our voices to lift up the name of the Holy Spirit. Awitin po natin, I love you, Lord. Oh, hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let us be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, church. Love you, Lord, and I lift my voice, to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Once again, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, yes, Lord, we love you, we love you. I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Take joy, my Lord. Lord, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Take joy, my King. Let it be a sweet, my King, sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, yes, Lord. I love you, Hallelujah. Jesus. Hear, Lord, our We worship. will use our voices, Lord, to Thank you, proclaim your name, Jesus. Jesus.
Oh, hallelujah. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. amen, Lord. Hallelujah. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus. Your voice, you have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Yes, Your hallelujah. goodness is running after me. Yes, Lord With my Jesus. life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, Lord, thank you for your goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. So my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness. Oh, Lord, thank you for your goodness. Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Thank you for our voices, Lord. Lord, great, you are great, you are good, Lord. We adore you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your faithfulness. Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. We worship. Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, sa'yo ang lahat ng papuri, kalalhatian, karangalan, pasasalamat, magpakailan-kailan paman. Amen and amen and amen. Isang pinagpalang umaga sa ating po lahat. Makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. Handa na po ba kayong makinig ng salita ng ating Panginoon? Amen. Yung pong ating mga Bible ay ating na pong ilabas. At napaganda po ng ating pag-aaralan ngayon pong umaga. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat po ng Acts chapter 13 verse 22. Ang sabi po, after removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Sa Tagalog po, babasahin ko rin po. At nang siya'y alisin ng Diyos, si Saul po yung inalis ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumapad sa lahat ng inuutos ko. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Pinamagatan ko po itong a man after God's own heart. Ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng mga lingkod niya na handang gawin ang kanyang pinag-uutos. Dahil ito ang bagay na magbibigay kagalakan sa puso ng ating Panginoon. Your obedience, ito po yung nagbibigay ng joy, galak sa puso ng ating. Kung gusto natin ma-please ang Panginoon, isa lang dapat natin gawin. Sundin natin ang kanyang kalooban, ang mga pinagagawa niya sa atin. At sa ating binasa ay merong binanggit ang Diyos. Ang approval ng Diyos ay na kay David. He is a man approved by God. Kaya ngayong araw na ito, pag-aaralan natin factors that shows God approval in David's life. Ano ba yung mga factor? Ano ba yung mga bagay na nagpapakita na sa paningin ng Diyos ay approve ng Diyos si David? Tatlong bagay lang po gusto kong bigyan din ngayong umaga. Una po, God's choice. Balik niyo muna doon saan. Ayan po. Number 1 is God's choice. God chose David to be the next king of Israel. Pinili ng Diyos si David upang humalili kay Saul. Alam niyo, si Saul po ay pinili din ng Panginoon. Pero hindi siya naging matapat sa ating Panginoon. Sa lahat ng hari ng Israel, isa lang ang sinabihan niya, a man after God's heart. Wala na pong iba, kundi si David lang. Kasi kakaiba po ang paglilingkod ni David. Nawa ngayong umaga, matularan natin
ang paglilingkod ni David. Yung mga bagay na hindi nakalulugod sa atin, dapat po ay talikuran na po natin. Begin to serve God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Si David ay kinalugdan ng Diyos dahil nakita niya ang kanyang pagsunod. Maraming beses na tayong tumalikod sa Panginoon ng hina at minsan ayaw na natin. Minsan sumusuko tayo. Maging yung assignment na binibigay sa atin, minsan gusto nating sukuan. Pero tatandaan ninyo, mapalad kayo kapag kayo tinawag ng Diyos. Kapag kayo pinagkatiwalaan ng ministry. Kasi hindi lahat binigyan ng pribileyo. Meron talaga yung pinili among sa mga called ones. Meron siyang pipiliin talaga. At kakaiba nakita ng Diyos kay David. Kaya siya'y pinili ng ating Panginoon. Promotion comes only from God. Ang promotion po ay galing mula sa Diyos, hindi po sa tao. Si David po ay hindi naman po niya hinangad na ipromote ng Diyos eh. Kusang ibinibigay ng Diyos ito. Kapag matapat ka sa pinagkatiwala ng Panginoon, tapat ka sa mga bagay na pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, ipopromote ka ng Panginoon. Ang sabi ng Psalm 75, verse 6 to 7, for promotion and power come from nowhere on earth, but only from God. He promotes one and deposes another. So, ang Diyos ang nagpo-promote, inaalis niyang isa at inilalagay niya yung isa. Nawa ko ano yung pinagkatiwala ni Lord sa atin, hindi tayo alisin doon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Kung ano yung pinagkatiwala sa atin, mas lalo nating galingan. Amen po ba? Bigyan natin the best natin. Kasi una sa lahat, pinagkatiwalaan ka eh. Hindi dahil sa galing mo. Amen po ba? Hindi dahil sa kakayahan mo. Amen po ba? Kasi mayroong nakita ang Lord sa iyo. At dahil sa habag niya, kakayanin mo ito. Amen po ba? Palakpan po natin ang ating Panginoon. God promoted David from the sheep pen to the throne. Ang Diyos ay pinromote niya si David mula doon sa pastulan papuntang trono. From tending sheep to kingship. Bigla po, mula pastulan patungo doon sa trono. Ang bilis ng promotion po niya. Sabi diyan, he chose David his servant and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought to be shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot, isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang ganda nitong Tagalog translation.
ang napili raw ng Diyos ay hinugot niya sa pastulan. Alam niyo po, maraming magkakapatid sina David. Pero dahil siya ang bunso, siya yung pinag-alaga ng mga tupa. Yung mga kapatid niyang iba ay sila ay naging warrior ni Saul. Ano po? Pero si David, siya yung pinag-alaga ng mga pastol, ng mga tupa ng kanyang tatay. At sabi diyan, from tending the sheep, he brought to be the shepherd of his people. Ibig sabihin, lumago. Yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanya ay lumago. Mula sa shepherd ng mga tupa, naging shepherd ng mga tao ng Diyos. Amen? Palakpan muna natin ng ating Panginoon. Ano pong gusto kong bigyan din dito? God promotes those who are trustworthy. Luke chapter 16 verse 10 to 12. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. If if you have not been trusted in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Po tayo dun sa una. Ang sabi, who can be trusted with very little can also be trusted with much. Mga minamahal, gaano mang kaliit ngayon ang pinagkatiwala ni Lord sa iyo, maging matapat ka, sapagkat hindi man na nating maliit yan. Darating ang araw kapag ikaw'y matapat, entrust ni Lord ang malaking bagay. Amen po ba? At sabi niya, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with you. Kapag ikaw'y dishonest, napakalaki lang, napakaliit na bagay na binigay ng Diyos, dishonest ka pa. Paano kapag kakatiwalaan sa malaki? Sa una pala, dishonest ka na. Kayong mga nagtatrabaho, ano man binigay ni Lord na trabaho sa inyo, maging honest kayo. God hate dishonest person. At ang mga honest, sila yung napopromote. Amen po ba? Sila yung mga pinagpapala. Alam natin, dito sa mga balita natin, isang driver nagsoli ng wallet. Ang laman ay 100,000 pesos. Di po ba? At anong ginawa ng may-ari ng wallet? Ginantimpalaan niya. Kasi ginagantimpalaan ng Diyos ang mga honest na tao. Amen po ba? Kaya anuman ang trabaho binigay ng Diyos sa inyo, pagbutihin natin, maging honest tayo. Huwag tayong kukupit. Nakakilala tayo sa Diyos Tapos, di pa natin gagawin ang kanyang kalooban, nakakaya naman sa Diyos. Mabuti kung unbeliever ka pa. Kami nung unbeliever pa kami dun sa pinagtatrabaho namin, talagang kumukupit kami. Naglalabas kami ng mga envelope. Yung isa, lababo pa nga ang inilabas niya. Naalala ko lang kasi, hindi biro mo, tinastas yung lababo nung
isang office doon, dahil maganda pa, abay kinahon niya. Tapos nilagay niya doon i-address doon sa ibang para i-address sa ibang region. Abay, nasita ng gwardiya. Pagbukas, lababo. Alam niyo, yun ang nakakahiya. Nakakahiya. Kahit huwag yung gagawin yung mga bagay na alam niyo maglalagay sa'yo sa kahiya. Simula sa araw na yun, ang tago na sa kanya, ayan na si lababo. Pero alam niyo yung taong yun, kasi pamilyado yun, talagang sub-sub sa trabaho. Mabait siya kung sa mabait. Talagang, pero dahil nakita niya nakatiwangwang lang yung lababo doon, kinuha niya. Yun nagbigay ng kahihiyan sa kanyang buhay. Imagine, tawagin kapag yung nakikita ka niya, andyan na si lababo. Sa konting pagkakamali, malaking impact ito sa iyong kinabukasan, sa iyong promotion. Nabalita na Paano kayo po-promote? Diba? Dishonest ang taong ito. Nangunguha na hindi kanya. And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Kung hindi ka raw honest doon sa pinagtatrabahuhan mo, sa property ng amo mo, paano ka bibigyan ng sariling property ng Diyos? Amen po ba? Alam niyo yung mga honest bibigyan ng property ng Diyos. Amen po ba? Iyon ang sinasabi ng Bible. Kahit napaka halaga na maging honest tayo sa paglilingkod sa Diyos, sa ating kapwa-tao. Sa iyong negosyo, sa iyong hanap buhay, sa iyong trabaho, meron bang area of your life na dishonest ka? Is now the right time. Pinadinig ng Diyos sa atin to. Gusto niya, kapag nakikinig tayo, ang sabi niya, blessed are those who hear and obey my word. Amen? Gawin natin. Alam niyo mo, walang mawawala sa iyo kapag sumunod ka sa Diyos. Mas lalo pang dadami ang pagpapala mo. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Kaya tatandaan nyo, yung mga meron pala mga property, ito yung mga honest people. Kaya lumalago sila. Iba naman yung galing talaga sa worldly. Iba po yun. Hindi pagpapalain ni Lord yun. God choose not by human standard. Napili ng Diyos si David hindi sa human standard. 1 Samuel 16 verse 11. 16 to 7. Sabi dito, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Ito po yung inutusan na si Jesse ng Lord. Pumunta ka sa sambahayan ni Jesse at i-anoint mo yung sasabihin ko na maging next king of Israel. I-anoint mo siya ng oil, sabi niya. Pero hindi pa niya kilala kung sino. Kaya nung nagpunta na siya doon sa sambahayan ni Jesse, pinatawag ni Jesse lahat ng kanyang mga anak. At ang unang nakita ni Samuel, ito si Eliab. Tingnan nga natin kung ano yung pananaw ni Propeta Samuel kay Eliab. Sabi niya, paki-click mo muna doon sa una.
Sabi niya, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, nung makita una na si Eliab yung panganay, sabi ni Samuel, surely the Lord's anointed stand here before the Lord. Kasi may nakita siya kay Eliab. Eto, sabi niya, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Kasi nakita ni Samuel mataas at makisig. Sabi niya, ito na siguro. Kasi mataas, makisig. Ito na siguro yung next king of Israel. Ito na yung paano yun sa akin ng Lord. Pero sabi ni Lord sa kanya, hindi yan. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen? Hindi niya tinitignan yung tinapos mo kung ano man ang posisyon mo sa buhay. Hindi yung tindig mo, hindi yung galing mo, yung ganda mong lalaki. Ano po? Kundi sabi niya, sa puso siya nakatingin. Kaya, mga minamahal, talagang dapat natin bantayan tong pusong to. Dahil lagi ito nakatingin sa Diyos. Kaya't kung merong mga promotion sa church, huwag tayong titingin dun sa gandang lalaki o gandang kumanta o magaling mag-preach. Lagi tayong titingin sa puso. Pwede kang mag-preach dito, pero pagkatapos may problema sa puso. Hindi mo kaya mag-submit sa mga elders, sa panguna dahil alam mo magaling ka. Hindi ko kailangan. Pwede ako magpunta ng ibang church at gagamitin ako. Dahil mahusay ako mag-preach. Mahusay akong kumanta. Mahusay akong mag-piano, mag-drum. Hindi ako mawawalan. Kung ganun po ang puso natin, reject tayo sa Diyos. Sayang lang ang ginagawa mo. Amen. Hindi approve sa Diyos yun. Ang approve sa Diyos, yung may tamang puso. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. David was not considered by his father as God's chosen. Pati yung tatay si Jesse. Tingnan nyo, ano sabi dito sa 1 Samuel 16 verse 11? Nung dumaan na lahat, mula kay Eliab, kay Shama, sa iba pang mga kapatid ni David, 7 sila na lalaki. Kaya nung lahat walang pumasa, sabi niya, so he asked Jesse, are these all the sons you have? Etong sagot ni Jesse, they're still the youngest. Jesse answered, but he is tending the sheep. Ano natin sa Tagalog? Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi yan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ang aking mga tupa. Binibiro, may anak pa pala. Sabi ni Jesse, lahat ng mga anak mo, papuntahin mo dito. Binibiro mo, hindi niya pinatawag. Si David, hindi niya kinonsider si David as God's chosen. Why? Because he's young at nagpapastol lang.
sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. Anong sabi ng 1 Corinthians 16, chapter 1, verse 26 to 29? Now, remember what you were, my friends, when God called you. From the human point of view, few of you were wise or powerful or high social standing. God purposely chose what the world considered nonsense in order to shame the wise. And He chose what the world considered weak in order to shame the powerful. He chose what the world looks down on and despises and thinks is nothing in order to destroy what the world thinks is important. This means that no one can boast in God's presence. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang iyong katayuan nung kayo tawagin ng Diyos. Ano bang katayuan mo nung tawagin ng Diyos? Ano bang katayuan ko nung tawagin ako ng Diyos? Wala akong magpamalaki sa Panginoon. Hindi nga ako nakatapos. Gusto ko lang paglinggo, andun ako sa sabungan. Nung nasa NFA ako, Sabado, nagmamadyong ako. Pero nandun ako wala ko sa NFA, pero nakabandiklak ako. May overtime pa. Wala. Pero, papasalamat ko sa Lord. Pinili niya ako para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo rin, suriin natin ang ating buhay. Sino ba tayo? Para gamitin ka ng Panginoon. Wala naman tayo pagmamalaki talaga eh. Kaya't sabi niya, mga kapatid, alalahanin ninyo. Isipin ninyo kung sino kayo. Ang inyong katayuan nung kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantay ng tao, iilan lamang sa inyong matatawag na marunong. Iilan lang talaga. Mas marami ang hindi marunong. Amen po ba? Si Paul marunong yun. Kaya lang sabi niya, ang lahat ng nag-gain ko, sabi ni Paul, itinuturing ko itong loss. Mapa sa akin lang si Kristo Jesus. Ganun kahambol si Paul. At sabi dito, ayon sa pamantay, iilan lamang sa inyo matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Iilan lang talaga yung mga tatawagin ng Diyos. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal. Sa ibang translation, foolish. Mga hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong. At pinili niya mga naturingang mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Pinili niya mga pangkaraniwang tao, pangkaraniwang tao. Sino po bang pangkaraniwan dito? Tayong lahat pangkaraniwan tayo. Kaya tayo narito ngayon. Tinawag tayo ni Lord eh. Amen po ba? Palakpan muna natin ating Panginoon. Mga inahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito para ipawalang saysay ang mga kinikilala sa sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Ganito pumili ang Lord eh. Amen. Kaya nga sina Pedro eh,
mga fisherman. Kahit nung makita sila ng mga Pariseo, ano sabi ng mga Pariseo? Mga unschooled. Walang pinag-aralan. Pero grabe naman ang anointing na binigay ni Lord sa kanila. Amen po ba? Hindi pinagkatiwala sa marurunong, kundi doon sa mga mahihina para ipahiya yung mga marurunong. Kaya dito sa church, huwag tayo magdulong-dulungan. Amen po ba? Huwag tayo magmalaki. Masiyahan na tayo kung anong binigay ni Lord sa atin. Ang malaga, yung puso natin, na yung pinagkatiwa ni Lord sa atin, pagbutihan natin, gawin natin, ang lahat na makakaya natin. Ano man ang binigay ni Lord sa iyo, kung song leader ka, pag-usayan mo, maging matapat ka. Kung dancer ka, sumayaw ka, bigay mo pinaka-the best mo. Kung manunugtog ka, huwag mong laging gusto mo, ikaw laging may pinakamalakas ang tono para madinig yung instrumento mo. At sasabihin mo, pag wala ako, wala itong music na ito. Kung caretaker ka, pagbutihan mo, paglilinis. Dahil yung nililinis mo, building ni Lord. Amen? Ang ating finance, pagbutihan natin, paghawak ng pera, dahil yung pera na yan, pera ni Lord, di atin. Nawa, yung mga sinabi ng Diyos sa ating ngayong araw na ito, tungkol sa pagtawag sa atin, lagi nating i-consider yun. Na pag gumagawa ka dito, ang Diyos ang pumili sa iyo, ang Diyos ang naglagay sa iyo, hindi pastor. Amen? Kaya't pasalamat ka kapag ginagamit ka ni Lord. Amen po ba? Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. It was God who chose us. Ayan. Alam ba ninyo na tayo tinawag ng Panginoon? Sabi niya, Ephesians chapter 1 verse 4, even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ so that we would be holy and without fault before Him. Bago pa likhain ang sanlibutan. Tingnan niyo, bago pa raw likhain ang sanlibutan, pinili na tayo. Wala pa yung mga creation, pinili na tayo. Ikaw ililitaw sa mundong ito. Upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo at upang at walang kapintasan sa harap niya. Kaya't hindi aksidente yung pagkakatawag ni Lord sa iyo. Noong pa man, bago pa ang creation, tinawag ka na niya. Imagine, yun po ang katotohanan. Bago pa pala ang creation, tinawag ka na. Amen po ba? At iyan ang sinasabi ng Bible, hindi ang tao. Pangalawa po ang bagay, yung factors.
God's testimony. Sabi sa verse 22, letter B, He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my heart. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David, ang anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Hindi ang sinasabi ng tao tungkol sa iyo ang pinakamahalaga, kundi ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Amen po ba? Alam nyo, ang tao, pwede kanyang purihin. Pwede ka rin niyang kutyain. Amen. Pwede rin siyang linlangin. O bulahin. Amen po ba? Dahil may kailangan siya sa iyo. Panayang papuri sa iyo. Pero nung wala ka na maibigay, galit na sa iyo. Di po ba? Kahit ngayon matalik na magkaibigan eh. Dumarating sila sa punto nagkakahiwalay at sila naging matalik na magkaaway. What man tells to you doesn't matter much. What matter is what God says to you. Yung patotoo ng Diyos. Binibiro, ang Diyos ang nagpapatotoo. Kaya sa Bible, di ba, yung sinasabi niya about kay Noah, about kay Job, di ba? Wala siyang katulad. Sabi niya kay Stanas, hindi po ba? Si Job, sabi niya, wala siyang katulad. Nagpapatotoo ang Diyos. Nakikita niya kasi ang pamumuhay ng tao. Kaya siya'y nagpapatotoo. God looks at the heart of man. Sabi dito, naktawan na natin yan. God searched the whole world to look for men whose heart are devoted to Him. God searches the whole world to look for men whose heart are devoted to Him. 2 Chronicles chapter 16, verse 9, letter A, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart are loyal to Him. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. So ang Diyos pala ay yung Kanyang matay gumagala sa buong mundo. At sino ang hinahanap niya? Sino yung hinahanap niya? Yung mga taong matapat sa Kanya, may pusong matapat sa Kanya para sila ay aluwin at palakasin. Ang sabi ng Bible, tulungan at aliwin. Kaya kapag ikaw ay matapat sa Diyos, huwag kang mag-alala. Amen po ba? Dahil ang Diyos ang aaliw sa iyo sa panahon ng kalungkutan at siya ang tutulong sa iyo sa panahon ng kagipitan. Amen po ba? At yan ay isang katotohanan na sinasabi ng Bible. Gumagala ang mata ng Diyos. Inahanap niya yung mga matapat. At kapag nakita niya matapat, sabi niya, aalawin niya yun at tutulungan. Kaya, si David, napaka mapalad niyang tao. Kasi nakita ng Diyos yung katapatan ng kanyang puso. Hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang patutuo tungkol kay David.
Bakit? Ito yung sinasabi ng 1 Kings chapter 11 verse 4. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his father, has been. So dito pinapakita ng Bible na si David ay naging matapat sa Diyos. Hindi katulad ng kanyang anak. Alam nyo, si David, ginawa niyang lahat. Tinuruan niya si Solomon na sumamba sa Diyos. At sinabihan niya, sabi niya, anak, kung gusto mong pagpalain ka ni Lord, dapat maging devoted ka. Buong puso mo siyang susundin. Pero alam nyo, nung una, ganun ang puso ni Solomon. Kaya naman, ang bilis din ng promotion niya. Siya yung naging pinakamayaman, pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig na ito. At dahil sa sobrang yaman, nakalimot siya sa Diyos. Kaya ito na yung sinasabi ng 1 Kings 11:4, as Solomon grew old, nung siya'y tumatanda, ibig sabihin marami na siyang nagawa. Marami na rin siyang pagkukulang sa Panginoon. Yun daw mga asawa niya, sila yung naging dahilan para ilugmok sa kasalanan si Solomon. At sabi niya, his heart was not fully devoted to the Lord. Alam niyo, masakit pakinggan kung sasabihin, kung marinig natin na patutunan ng Diyos sa atin na your heart was not fully devoted to me. Pero sabi kay David, as the heart of David, his father, has been. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David ng kanyang ama. Kahit pala gaano ka-godly ang iyong mga parent, hindi pala assurance yun para yung mga anak mo maging godly din. Kaya depende sa puso natin. Amen po ba? Sa dami ng hari, makita natin sa David, kailanman hindi siya naging idolater. Hindi siya sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pala, ang sinasabi ng Biblia, his heart is fully devoted to the Lord. Kasi isa lang ang pag-ibig niya, ang Panginoon. Amen? Hindi siya sumamba. Si Solomon sumamba. Si Rehoboam, yung mga anak ni Solomon at yung ibang hari ng Israel. Naku po, makita nyo kung basahin po ninyo. Ang sabi doon, he did evil in the eyes of the Lord and he did not follow the step of his fathers David. Bawat merong bagong hari ng lalo na pag Israel, kasi na-divide ang kingdom, Israel at Judah. Yung mga hari ng mga Israel, most of them are wicked. Pero pagdating sa Judah, sila yung maganda yung umpisa. Meron din naman lumalagpak sa bandang huli. Pero karamihan sa mga hari ng Judah ay sila po ay naging mabuting hari.
Pero karamihan sa mga hari ng Israel ay sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi katulad ni David na naging matapat siya sa Diyos. Alam natin si David ay nagkasala. Amen po ba? O paano mo masasabi, Pastor, fully devoted siya? Kasi si David po, mga minamahal, totohanan siya nagsisi. At hindi na niya inulit ang kanyang pagkakasala. Total repentance po siya. Katulad ng tinuro sa atin ni Pastor na Flor. Di ba sabi ni Lord, kapag ikaw ay nag-repent, ano mangyayari sa kasalanan mo? Patatawarin na niya. Amen? Sabi nga niya, para sa gitna ng dagat at kakalimutan na niya. Ganun po si David, nag-repent kasi po siya Kaya at the end, suma total, he was devoted to his God. Amen? Pangatlo po, God's commands. God found David a man who will fully obey his commands. Verse 22, letter C, he will do everything I want him to do. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Ang Diyos ay naghahanap ng mga lingkod niya na handang gawin anumang inuutos niya. Amen po ba? At sabi dito, David fully obeyed God's commands. 1 King 14 verse 8. Ito po, pakinggan yung maigi, mga minamahal. I tore the kingdom away from the house of David and gave it to you. But you have not been like my servant David, who kept my commands and followed me with all his heart, doing what was right in my eyes. Ang Diyos po, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Ito ay yung sumunod kay Jeroboam o kay Jeroboam, itong hari na ito. Ito na yung naging na-divided na ang kingdom. At sinabi ng Diyos sa kanya, sa haring ito, I tore away from the house David and gave it to you, but you have not been like my servant David. Tingnan yung patutunan ng Diyos kay David. Di ba nagkasala na siya diyan? Pero, ang sabi pa rin ng Panginoon, who kept my commands and followed me with all his heart, and doing what was right in my eyes. Pero alam na ni Lord na nagkasala na siya diyan. Dahil wala na si David diyan Patay na si David. Pero ito pa rin ang patotoo ng Diyos sa kanya. Jesus wants all his disciples to obey his commands. Gusto ni Jesus tayong lahat ng mga disciple niya, we will obey his command. Matthew 28 verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Next please. And teaching them to obey everything I have commanded you. Ayan po. And teaching them to obey everything I have commanded you. Di ba yan ang hinahanap ng Diyos? A man who will do everything I want him to do. So tayo rin, mga chosen ni Lord, mga disciples ni Lord,
maging katulad ni David. Dahil sabi niya, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Tingnan nyo, kapag tayo gagawin natin ang pinagagawa ng Diyos, ang pangako ng Diyos, sasamahan kita hanggang katapusan ng mundo. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Sa ating conclusion, Psalms 119 verse 12, ang sabi po diyan, I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Sa King James Version po yan. Kasi yung ibang translation, wala kasi yung heart eh. Kaya nagpe-pray ako sa Lord. Lord, gusto ko yung may heart eh. Sa NIV, wala yung heart dyan eh. Maging sa Today English Version, bagamat maganda yung translation ng Today English Version, na I will decide to obey your commands until I die. Sabi po ng Today English Version. Gusto ko na sana yung conclusion na yun eh. Pero dahil puso yung gusto kong i-drive, ang gustong mapakinggan ng Lord sa atin, inanap ko, nasa King James Version pala. I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto death. Pakinggan naman natin ang Tagalog ng King James Version. Ikiniling ko, ang bigat talaga, ano? Ikiniling ko. Ano bang ikiniling? Ha? Yung incline, hinanap ko sa dictionary, to lean, to bend forward. Ayan. Parang ibig sabihin, itutuon ko ang aking puso sa pagsunod ko sa tuntunin ng Diyos hanggang aking kamatayan. Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo magpakailanman sa makatuwid bagay hanggang sa wakas. Lalim lang talaga ng Tagalog ito. Sa makatuwid bagay hanggang sa wakas. At anong sabi diyan? Pakiclick please. Decide today in your heart to obey God's command until the day you die. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo na. Awitin po natin yung my heart will be faithful, Lord. My heart desire. My heart desire. Ano bang desire ng puso natin ngayong umaga? Parinig natin sa Diyos ang desire ng ating puso ngayong umaga as we sing this song. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Minsan pa, My heart's desire awitin po natin ang buong puso. your holy name. Sing it unto God. Heart's desire Sabihin mo sa Diyos ang desire ng puso mo ngayong umaga. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart desire is to bless Ang your nais ko
bagyo at sa problema. at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko, Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, lubos. oh, Sa bagyo hallelujah. at Sa bagyo at sa problema, Lord. galak at sa Ang nais namin paglikuran ka. nais ko'y Ano man ang dumating na problema, kabigatan sa buhay, ang nais namin na ibigin ka, paglikuran ka na buong puso at buong kaluluwa. purihin ka, Jesus. Dahil pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. And I will be with you to the very end of the age. Sa bagyo at sa problema, Obey everything at sa that I have commanded you to do. nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang sabi ng awit, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka sa bagyo at sa problema. Bakit binanggit yung bagyo at problema? Kasi kapag panahon ng bagyo at problema, maaaring nababawasan ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating commitment sa Diyos. Kaya sabi niya, even in times of trouble, even in times of trials, ito yung kasi yung mga panahon na talagang gusto ng diablo, bumigay ka na. Pero sabi ng Psalms 34 verse 19, the righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. A righteous man may have many trouble, but the Lord delivers him from them all. A righteous man is the one who is fully devoted to God, doing everything that God wants him to do. Kaya naman, pagdating ng bagyo at problema, ang sabi ng Panginoon, ako'y sasa iyo. I will deliver you with my righteous right hand. Kaya sabi niya, do not be afraid. Ang sabi niya doon sa Psalms chapter 41 verse 10. For I will be with you. I will uphold you with my righteous right hand. Hahawakan ka ng Diyos. Dahil alam niya, mahina ka. Alam niya, gusto mo na bumigay. Kaya't hawakan ka na ng Diyos para ikaw ay lumakas. Para kakayanin mo anumang bagyong dumating sa iyong buhay. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya't ang mga anak ng Diyos ay overcomer, sinasabi ng Bible, because of Jesus. Dahil sumasa atin ang Panginoon. Hindi sa sarili nating lakas. Kung tayo lang, wala tayong magagawa. We need God. We need the help of God. Kaya sabi niya, I am your helper. Ako ang inyong tulong and ever-present help in times of trouble. Psalms 46 verse 1. Maasahan natin ng Diyos. Ang mga matapat, ang loyal, matapat sa Kanya, kahit anong bagyong dumating sa buhay niyo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka lagi ni Lord. Magtatagumpay ka. Hindi ka malulugbok, hindi ka matatalo ng mga problema. Dahil pangako niya, sasamahan ka niya. Always remember, hindi ka nag-iisa.
God is with you. Emmanuel, God is with us. Amen. Nanaog si Jesus sa mundong ito para hanapin ka. At umahanap ka na niya. Hindi ka na niya iiwan, hindi ka na niya pababayaan. Ang laban mo ay laban niya. Minsan ba'y awitin natin ng buong puso? Kaya magrema sa puso natin ang awit na ito. My heart desire is to bless your holy name. always bless the Lord with your heart. Always bless the Lord with your heart, church. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy Ang nais ko, hallelujah! Ang nais ko, Purihin natin si Jesus. purihin ka, Jesus. Ang nais Ibigin natin si Jesus. ibigin ka, lubos. Kahit may problema, kahit may bagyo, Pag-iwat sa problema, sa galag at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko, hallelujah, hallelujah. Let it be the desire of your heart today to bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Nais ko'y ibigin ka, lubos. Huwag kang patatalo sa problema. Huwag kang patatalo sa mga intriga. The devil wants you to be down. The devil wants you to put down. But the Lord wants to uphold you with His righteous right hand. Hindi magtatagumpay ang kadiliman sa iyong buhay. Mananaig ang kaliwanagan ng Espiritu ng kaliwanagan. Liliwanagin niya ang iyong kaisipan. Sa panahon na ikaw'y nagugulumihan, the Spirit of God, the light of God shall be upon you. Let us just hum that song. Let us just hum that song. Oh Lord, nandito po ang mga lingkod mo. Pinili mo. You have chosen them before the creations of the world. Ikaw nakababatid ng kanilang mga kagalagayan. Batid na batid mo ang kanilang mga sitwasyon sa oras na ito. Ikaw nagsabi, kung kami maging matapat sa iyo, susundin namin ang lahat ng iyong pinag-uutos. Ang sabi mo, you will be with us till the end of the age. Nagilan Diyos, tulungan mo ang mga namimighati, ang mga anak mo na nanghihina. Lord, palakasin mo sila muli. Renew their strength, Lord. Kaya mong kumapit sila sa iyo, Panginoon.
Umasa sila sa iyo, Panginoon. Kaya mag-isipin nila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. The Lord is my strength and my shelter, my refuge. What can man do to me? The Lord is my light and my salvation. I will not be afraid. I will not be afraid. I will not be afraid. The Lord is with me. He is my shepherd. He will walk with me. Your rod and your staff, they comfort me. You anoint my head with oil, my cups overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. He will still see the goodness of the Lord. You will see the salvation of the Lord. You will see the deliverance of the Lord. You will experience God's goodness in your life. Just believe. He's your maker. He's your helper. The Lord is good, and His love endures forever. The Lord is good, and His love endures forever. Ang Diyos ay mabuti, Siya'y matapat, magpakailan, kailan pa man. Laging matapat ang Diyos kahit hindi tayo matapat. Dahil alam niya ang ating mga kahinaan. At sa panahon na tayo mahina, Siya ang ating kalakasan. Lord, sa umagang ito, sama mo po ang bawat isa po sa amin. Ito pong pagpasok ng 2021 ay napakarami ng problema ang sumalubong sa aming buhay, sa aming pamilya. Para bagang kung titingin lamang kami sa ganang amin, aming kalakasan, parang wala na pong pag-asa, Lord. But now, we focus our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Huwag kayong titingin sa problema. Tumingin kayo sa Diyos, ang iyong problem solver. O God, pagpalain mo po ang bawat pamilya sa oras na ito. Ano man ang kanilang pangangailangan, ibuhos mo ang iyong masaganang habag at biyaya. Huwag mo silang pagkulangin, Panginoon, because you are our good shepherd.
We will lack nothing. Pangako mo yan, Panginoon. Kaya naman, dalangin ko, pagpalain mo po ang bawat pamilya narito. Pagalingin mo lahat ng may sakit karamdaman. Ayusin mo ang mga problema ng bawat mag-ina, mag-ama, mag-asawa. In the name of Jesus, na ginugulo ng kaaway sa pangalan ni Kristo Jesus, napunta dito magnanakaw para siya'y magwasak, pumatay at magnakaw. Pero naparito ako, ang sabi ng Panginoon, para bigyan kayo ng buhay na kasiya-siya, masagana to the fullest, a bountiful life. Ang sabi ng ating Panginoon. Lord, thank you for your word. Ang mga pangako mo ay maasahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa bawat problema, bawat kapigatian. Patuloy na panghahawakan ang mga pangako mo. Salamat ng marami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala namin. Katulad ni David, God, nagkasala siya sa iyo, pero siya'y pinatawad mo. At hanggang siya'y namatay, sinabi mo pa rin, David walked devotedly. Salamat sa katotohanan yung Lord. We will devote our life, the remaining days and years of our life, walking in righteousness, walking in holiness, doing the commandments of God, loving God more than anything in this world. Lord, maraming salamat. Gamitin mo ang bawat buhay, bawat lakas namin, maging daloy ng pagpapala sa mundong ito. Salamat naman. Ibuhos mo, Lord. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong masaganang pagpapala sa Great is the Lord Christian Family. Salamat po ng marami. Ito pong aming panalangin na may pananampalataya, at ang lahat na pinagpala ng Panginoon ay magsabi ng Amen. To God be all the glory. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. And God bless us all. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Gising pa mo ba tayong lahat? Amen. Handa na ba tayong ibigay ang best natin sa ating Panginoon? Amen. Handa na ba tayong ibigay ang best natin sa Panginoon? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, itodo mo to. Todo mo to. Sabihin mo sa katabi mo, itodo mo to. Todo mo to. Amen. Gawin na natin. Ibuhos mo. Praise God. Tunay nga. Ibubuhos ng Lord ang pagpapala niya. Sa great is the Lord we serve. Buksan mo ang kalamitan, ibuhos mo ang kasaganahan, hanap kami sa luwin, ang pagpapala mo. Buksan mo ang kalamitan, ibuhos mo ang kasaganahan, hanap kami sa luwin, ang pagpapala mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Sa banda dito. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos